Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Sherwin. Dear Kathy G. Bago ang lahat ay nais ko munang bumati ng isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sherwin, I'm 32 years old. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya, Kathy. Kahit patatlo lang kaming magkakapatid, hindi pa rin naging madali ang lahat sa amin. Sa sobrang hirap nga ng buhay namin ay hindi na ako nakapag-aral. Kaya naman mas pinili ko na lang ang magtrabaho para makapag-aral ang aking mga kapatid. Ayoko kasing maranasan nila kung ano ang naranasan ko. Sa bahay ay tatlo lang kami ng pinsan kong si Heidi. Matagal na siyang nag-a-apply pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap sa trabaho. At ang kapatid kong cute pero sobrang kulit na si Tom. Kathy G, iba't ibang trabaho ang pinasok ko noon hanggang sa naging messenger ako sa isang kilalang kumpanya. Akala ko wala nang magbabago sa buhay ko hanggang sa nakilala ko si Jerma. Isang elementary teacher kung saan nag-aaral ang bunso kong kapatid na si Jericho. Love at first sight ang nangyari sa akin noon, Kathy. Si Jerma din kasi ang unang babaeng nagpatibok ng aking puso. Kaya naman, ginawa ko ang lahat para lang mapansin niya. Kuya Sherwin! Uy, Tom! Naku naman, ang bigat mo na. Dapat hindi ka na sa akin nagpapakarga. Laki-laki mo na, grade 2 ka na kaya. La, si Kuya. Sabi mo, baby pa rin ako eh. Oo nga. Pero ang bigat mo na oh. Kumusta yung school mo? Nag-aaral ka ba na mabuti? Opo naman, Kuya. Isa lang kaya mali ko dun sa quiz namin. Sabi nga ni Teacher Jerma ang galing ko nga raw eh. Totoo, sinabi niya yon. Talino naman ang kapatid ko. Dinaig mo pa yung kuya mo ha. Nga pala, nasaan si Teacher Jerma mo? Nandun po sa loob eh. Bakit, Kuya? Uy, si Kuya, gustong makita si Uy, Teacher. Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Ano ka ba? Si Kuya oh. Oh, Sherwin, mabuti naman at ikaw yung sumundo dito kay Tom. Kasi po, Teacher, ang totoo niyan, gusto po kayong Ano kasi ang ibig sabihin, ang ibig sabihin ni Tom, day off ko kasi ngayon, Jerma. Kaya ako yung nagsundo sa kanya. Okay. Jerma, kumain ka na ba? Naku, hindi pa nga eh. Baka bumili na lang ako dyan sa karinderya. Uy, sakto, may dala kasi akong ito, pritong manok na padami kaya nagdala na din ako. Ito, ako nagluto niyan. Talaga? Para sa akin to? Teka, marunong ka magluto? Oo naman. Naks naman. Salamat, Sherwin Nag-abala ka pa. Wala po yun kay Kuya, Teacher Jerma. Basta po para sa inyo gagawin niya ang... Masyado ka talaga madanda na bata ka. Sabat ka ng sabat ang cute-cute mo ba't di ka lang kayo maglaro muna doon? Ayun daming bata maglaro ka muna doon. Sige po, Kuya. Doon muna ako Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Sa akin ba? Bakit naman? Hindi kasi halata sa'yo na malambot ang puso mo sa kapatid mo. Wala Siya na lang kasi yung meron ako sa buhay ko ngayon. Kaya kahit sumakit yung katawan ko kakatrabaho, ayos lang yun. Basta mapag-aral ko siya. Ang swerte sa'yo ng kapatid mo at sigurado ako maswerte din yung babaeng mamahalin mo pagdating ng araw. Ay, wala ka bang balak mag-asawa, Sherwin? Wala pa may crush lang muna. Wala pa sa isip ko yung mag-aasawa. Baga, naka-focus muna ako na maayos yung buhay namin ng kapatid ko. Okay. So sino naman yung mga naging crush mo dati? I'm sure marami yan, Wala, nakakaya naman. Huwag natin pag-usapan yun, Teacher Jerma. Ay, oo nga pala. May meeting pala sa Friday. Ito yung letter. Basahin mo na lang, ha? Sige. Salamat. Tapos, pumirma ka na rin pala. Isulat mo na yung pangalan mo. O, ito yung ballpen,
Hindi ba pwedeng si Tom na lang yung pumirma? Bakit siya? Ikaw yung kuya niya. Ano kasi, ang totoo niyan, nakakahiyang sabihin eh. Bakit? Ano yun? Hindi kasi ako, hindi ako marunong magsulat tsaka magbasa eh. Ganun ba? Pasensya ka na, nakakahiya tuloy. Hindi Ano ka ba? Okay lang yun oh. Proud nga ako sa'yo kasi inamin mo eh. Hindi tulad ng iba dyan na nagmamarunong lang. Sorry Sherwin ha. Bakit nga pala hindi ka nag-aral? Ano kasi, ang totoo niyan, sobrang hirap ng buhay namin nun. Walang pera. Tsaka kung mag-aaral pa ako nun, di mas lalo kaming nawalan ni Tom ng kakainin araw-araw. Kaya gustuin ko man, hindi talaga eh. Sige, ganito na lang. Gusto mo ba ako na lang magturo sa'yo? Ha? Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Alam ko namang sobrang busy mo eh. Ano ka ba? Okay lang yun. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang mahiya sa akin. Willing akong tulungan ka. Bakit naman? Kasi masarap tulungan yung mga tao na willing matuto. Katulad mo. Parang nakakaya naman yung ganun. Pero sa totoo lang, gusto ko rin naman eh. Nandito ako para tulungan ka. Ano? Game? Teka, sigurado ka ba talaga? Oo naman. Hindi ka naman iba sa akin eh. Salamat ah. Napakabait mo talaga. Kathy G, sa totoo lang, nawawala ang lahat ng kasigaan ko kapag kasama ko si Jerma. Paano naman kasi hindi mahiya? Isa siyang magaling na teacher, tapos ako ni minsan sa buhay ko ay hindi ako nakatungtong ng eskwelahan. Kaya naman pinapakita ko kay Jerma na pursigido akong matutong magbasa at magsulat. Kathy G, hindi naman siya nabigo sa akin dahil nakita niyang pinag-iigihan kong matuto. Unti-unti kong natutunang magbasa at magsulat kahit na nabubulol ako at mali-mali minsan. Ang hindi lang niya alam, hindi lang ako ang tinuturuan ni Jerma, Kathy. Tinuturuan din niya ang puso ko na mahalin siya. Dito ba nag-aaral yung kapatid mo, pare? Oo pre, alam mo ba matalino yung kapatid ko na yun? Talaga ba? Buti, hindi sa'yo nagmana. Sira ulo ka. Matalino din ako no. Ano ka ba? Biro lang. Alam ko namang matalino ka eh. Madiskarte pa at eto, pogi pa. Oh, bayong-bawi ka, di ba? Ewan ko sa'yo. Sige na, pupuntahan ko po yung kapatid ko tsaka si Teacher Jerma. Yan ba yung crush mo na teacher na may crush din sa'yo, pare? Uy, baliw ka. Inaan mo yung boses mo kami makarinig sa atin. Raulo ka. Hindi naman totoo yun. Mauna na ako sa'yo, pre. Sige pre, ingat ka. Jerma? Uy, Sherwin, kamusta? Ito okay lang. Jerma, salamat pala sa pagtuturo mo sa akin. Naku, wala yun no. Masaya ako kapag nakakatulong ako sa iba. Lalo na sa mga alam kong kailangan ng tulong. Kaya ba pagtuturo yung ginusto mong gawing trabaho? Medyo. Saka mahilig talaga ako sa bata. Nakakagaan kasi sa pakiramdam kapag nakakapagturo ka sa bata kahit makulit. Nakakaingit ka naman. Tapos di ba nakapag-aral ka, may magandang trabaho. Eto, samantalang ako, minsan hindi ako nakapag-aral dahil sa hirap nga ng buhay. Kaya ito, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko inipaparana sa kapatid ko. Talagang mahal na mahal mo yung kapatid mo, no? Oo naman. Alam mo kasi, Jerma, si Tom na lang yung meron ako sa buhay ko. Kaya palagi ko kasing sinasabi sa kanya din na mahirap yung walang pinag-aralan. Hindi pinapansin at hindi mo makukuha yung gusto mo. Lalo na yung taong nagugustuhan mo. So may minahal ka na noon na hindi mo nakuha. Ganon.
Hindi naman. Hindi lang talaga ako makaporma. Palagi kasing naisip ko na wala akong magandang kinabukasan na maibibigay sa kanya. Talaga? Bakit naman? Wala naman yan sa estado ng buhay eh. Basta mabuti kang tao, makakahanap ka pa rin ng tao magmamahal sa'yo. Bakit ikaw? Okay lang ba sa'yo na yung lalaking manliligaw sa'yo walang pinag-aralan tsaka hirap sa buhay? O, siguro kung makikita ko naman sa kanya na nagsisikap siya para mabago yung takbo ng buhay niya, okay lang yun. Ano yung ano pala? Ano yung tipo mo sa isang lalaki? Syempre, mabait. Yung hindi magagawang saktan ako ng physical tsaka emosyonal. Seryoso sa relasyon, hindi yung parang nakikipaglaro lang. Okay lang sa'yo yung mga lalaking parang tulad ko? Tulad mo? Oo naman, ano ka ba? Masyado mo yatang binababa yung sarili mo. Doon nga lang sa pagmamahal mo sa kapatid mo, okay na okay. Iniisip ko lang kasi, alam mo na kung magpapaka-practical lang tayo, parang walang magkakagusto sa akin eh. O sige, ganito. Kunwari lang Sherwin ha, sakaling may mahal ka na ngayon, anong gagawin mo para hindi ka niya iwan? Marami. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Yung kahit kami na, araw-araw ko pa rin siyang liligawan. Tsaka babaguhin ko yung sarili ko para sa kanya. Oo, tingnan mo na. Diyan pa lang may pogi points ka na sa mga babae. Kaya huwag mong ibaba yung sarili mo. Alam mo yan yung gustong-gusto ko sa'yo, Jarma. Yung kahit may kulang ako, feeling ko ang gandang lalaki ko sa'yo eh. Alam mo, Sherwin, kapag mabuti ka, siguradong mapapadali yung paghahanap mo sa taong karapat-dapat para sa'yo. Ay nako, tama na nga yung bulahan dito. Sige na. Jarma, pwede ba kitang ma-invite kumain sa bahay mamayang gabi? Magluluto ako ng paborito mong adobo. O talaga? Sige pa, hindi ako tatanggi dyan. Pasok na ako ah. Bye. Bye. Bakit ba kasi ang ganda at bait mo, Jarma? Hindi ko tuloy mapigil yung sarili ko magkagusto sa'yo. Kathy G, ilang beses kong sinubukan na magtapat pero parati akong pinangungunahan ng kaba at takot. Na baka baste din ako ni Jerma. Dahil alam ko na imposibleng magustuhan niya din ako. Sino lang ba ako? Isang hamak na lalaki na hindi nakatungtong ng pag-aaral, nang walang kayang ibigay sa kanya, kung hindi pagmamahal lang. Makakayanan niya kaya akong mahalin. Kathy G, pag pinaramdam ko sa kanya, ang totoong saloobin ko. Mahalin kaya ako ni Jerma kahit mahirap at wala akong aral. Habang tumatagal ay mas lalo kong minamahal si Jerma. Palagi ako naghahanap ng paraan para makita at makasama lang siya. Kinakantsawan na nga ako ni Tom dahil pagdating sa kanya, lumalambot ako. Pero sa iba daw, ang sungit ko. Kaya natatawa na lang talaga ako sa madaldal kong kapatid, Kathy. Sinubukan kong iwasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero sa tuwing nakikita ko siya, parang gusto kong salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Kuya Sherwin! Oh! Alam mo, kumakasigaw naman. Parang sinasakop na tayo ng alien na. Ano ba yun? Kuya Sherwin, may trabaho na ako. Talaga ba? Naku, mabuti naman kung ganun. Akala ko abang buhay ka na lang mag-a-apply eh. Buti lang may tumanggap sa'yo. Konting-konti na lang talaga. Papauwi na kita sana sa inyo eh. Si kuya talaga eh. Naisip ko lang kasi yung sinabi mo sa akin na kailangan kong magtiyaga sa buhay. Kasi nakakapagod maging mahirap, di ba? Nagpatulong ako doon sa bago kong barkada. Sa awa ng Diyos, natanggap nila ako bilang data encoder sa kumpanya nila. Aba, swerte yan ah. Congrats sa idea. Siyempre naman kuya, salamat sa mga payo mo ha.
Idol talaga kita sa kasipakan. Kita mo to ng bola pa eh. Kaso kuya, maliit lang yung sweldo. Pero, huwag ka magkalala. Tutulong ako dito sa bahay. Okay lang yan, ako ba? Ang mahalaga yan, dalawa na tayong may trabaho ngayon. Ako nga, barya-barya lang sinasahod ko eh. Pero, dadaanin natin yan sa syaga. Oo naman kuya, kaya natin yun. Makakaahon din tayo sa hirap. Ano pong meron, Kuya Sherwin? Ate Heidi? Kasi po, itong si Ate Heidi mo, may trabaho na. Talaga po? Madadagdagan na po yung baon ko? Baon agad ang iniisip mo? Wala man lang congratulations? Congrats, Ate Heidi. Ikaw po, Kuya. Ano pong balita? Kayo na po ba ni teacher? Oo nga kuya. Kamusta na yung pasimpleng panliligaw mo dun sa teacher ni Tom? Hindi ako naliligaw sa kanya. Tsaka hindi naman na mapapansin nun eh. Alam niyo po, Kuya Sherwin, kapag nasa school ako palagi ka pong kinukumusta sa akin ni teacher. Oh, tingnan mo na kuya. Sabi sa'yo eh. Crush ka din nun eh. Haligang dito, baliw ka. Ano yun? Oh, Sherwin, ikaw pala yan. Pasok ka muna. Salamat. Bakit ka napadalaw? May gusto sana kasi akong... sino siya? Rico, pare. Manliligaw ni Jerma. Ah, Ikaw, anong pangalan mo? Sherwin, kaibigan ni Jerma. Isa yung kapatid niya sa mga tinuruan ko sa school. Upo ka muna, Sherwin. Baka kanino yung dala mo? Ito, para sa'yo ito, pinapabigay ni Sofia. Naku, salamat. Ang sweet talaga ng kapatid mo. O siya, maiwan ko muna kayo dito ha. Kukuha lang ako ng merienda. Anong pinagkakaabala mo sa buhay, Sherwin? Ako, messenger ako sa isang kumpanya. Tapos nag-sideline din ako bilang tobero minsan. Good. Ikaw? Ako? Well, isa akong marketing manager sa isang private company. Graduate kasi ako ng business. Tapos, agad natanggap. Galing kasi ako sa isang kilalang school, tsaka maganda rin naman yung performance ko. Ganun. Mayaman ka pala. Hindi naman masyado. Pero marami kaming business dito. Kaya lagi akong busy. Nagpaparami ng pera. Napakayabang naman ito. Ang sarap sipain palabas ng bahay. Ano yun? Hindi. Ang sabi ko, pagbutihin niya yung panliligaw mo kay Jerma. Kala ko. Ikaw ba? Nililigawan mo ba siya? Hindi. Hindi naman ako bagay sa kanya eh. Mabuti naman kung ganun. Kathy G, nang makita ko si Rico at Jerma na magkasama, hindi ko maiwasan ng magselos at manliit. Sa mamahaling sasakyan at porma pa lang, talong-talo na ako. Mas bagay kasi sila sa isa't isa. Mas kaya niyang buhayin at alagaan si Jerma. Alam ko naman kasi na mas lamang na lamang siya kesa sa akin. Sa lahat ng aspeto, Kathy G. Grabe, nakakapagod mag-type sa keyboard mula umaga hanggang gabi. Ay, may ulam pa kaya? Kuya! Uy, kuya! Ano yun? Nagtatanong ako kung may ulam pa. Kanina pang nagrarambulan yung mga laman loob ko sa tiyan. Meron dyan. Kumain ka na. Himala, nagbabasa ka ng libro? Anong meron? Siyempre, para matuto. Mag-aaral ako na mag-isa, kaya ko naman eh. Tsaka may mga libro ka naman dyan, di ba? Pag-aaralan ko na lang din. Gusto ko lang kasing pakitaan yung mayabang na lalaki na yun eh. Sino? E di sino pa yung mayabang na Rico? Yung manliligaw ni Jerma? Parang siya yung may-ari ng Pilipinas kung makaasta eh.
Sobrang yabang, nakakaasar. Bakit hindi mo kasi binigyan ng isa, kuya? Tingnan ko lang kung hindi yun magtino. Mawawala yung yabang nun. Hindi ko gagawin yun, nakakaya ka, Jerma. Baka magalit pa sa akin yung pag ginawa ko yun eh. Baka hindi niya na ako pansinin. Kuya Sherwin, ano ba? Nasa'yo na ang lahat. Tingnan mo. Wapo, macho, mabait, responsable, at Ano? Hindi mo masundan, no? Wala sa akin yung matalino, tsaka yung edukado kasi hindi naman talaga, di ba? Grabe ka naman. Pero kung realidad naman ang pagbabasihan natin, medyo tagilid ka nga, kuya. Pero magagawa natin yan ng paraan, Kuya Sherwin. Paano naman? Umamin ka na. Teka, bakit ako amin? Ang torpe-torpe mo talaga, kuya. Ang siga-siga mong tingnan pero pagdating sa isang babae, nangangatog yung tubod mo? Bakit nga kasi ako aamin? Wala naman akong may pagmamalaki, di ba? Bakit? Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung totoo ka sa kanya, na malinis yung intensyon mo, na mahal mo siya. Yun lang. Nakas, iba ka din, no? Akala mo talaga may nanliligaw rin sa'yo, no? Siyempre, meron namang kuya. Hindi ko lang pinapansin. Ang nakikita akong laban mo yung pagiging simple mo. At dyan mo malalaman kung talagang pasok ka sa taste ni Ate Jerma. Oo nga, no? May punto ka dun, ah. Salamat, Insan, ah. Alam mo, matino ka din palang kausap, no? Kahit medyo pangit ka, no? Ang kapal ng mukha, ah. Aray ko. Bakit mo nga pala ako dinala dito? Wala lang. Masarap din naman kasi yung pumunta sa tahimik na lugar gaya nito, di ba? Yung tayong dalawa lang. Sa bagay. Ay, so, kamusta ka naman? Pasensya ka na kung hindi na kita natuturuan, ha? Busy lang talaga ako sa trabaho, eh. Wala yun. Kahit di mo naman ako tinuturuan, nag-aaral pa rin naman ako kahit mag-isa. Talaga? Ayos yun, ah. At least, nakikitaan kita ng tiyaga na gusto mo talagang matuto. Dahil yun sa'yo, Jerma. Ikaw kasi yung inspirasyon ko, eh. Well, thank you. Nakakatuwa naman kasi nagiging good influence pala ako sa'yo. Ang galing mo kasi magturo, eh. Hindi nga lang sa mga lessons mo ako tinuruan, eh. Pati kung paano magmahal ng tunay. Sherwin? Jerma, huwag ka sana magagalit, ha. Ang bigat na kasi ng loob ko, eh. Tsaka, ito na siguro yung tamang oras para magsabi na Na ano? tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Jerma, mahal na kita, eh. Patawarin mo ako kung hindi ko napigilang mahalin ka, ha. Huwag kang magagalit sa akin. Sino pang nagsabi sa'yo na magagalit ako? Mas hindi ko magugustuhan kung hindi mo sinabi sa akin to. Naglakas loob na nga lang akong magtapat sa'yo ngayon, eh. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako, eh. Hindi ko kasi alam kung ano yung magiging sagot mo kung hihingi ako sa'yo ng pagkakataon para manligaw. Pwede, Sherwin. Lahat naman tayo deserve bigyan ng pagkakataon. So, sige, pumapayag akong manligaw ka. Patunayan mo sa akin kung bakit ikaw yung dapat kong piliin sa huli. Huwag kang mag-alala, Jerma. Papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Ipaparamdam at ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kathy G, hindi ko man kayang pantayan si Rico sa mga material na bagay. Nakipagkompetensya naman ako pagdating sa pagiging mabuting tao. Isang mabait at masugid na manliligaw. Araw-araw kong dinadalaw si Jerma sa eskwelahan at dinadalhan ng kung ano-ano. Mas pinatunayan ko sa kanya na mas kaya ko siyang mahalin kesa kay Rico. Kathy G, sa maniwala kayo at sa hindi, ako ang pinili ni Jerma. Para akong nakalutang sa hangin nung sinagot niya ako, Kathy. Totoo pala na hindi batayan ang estado o propesyon mo kapag nagmahal ka talaga. Kathy G, walang kasing sarap sa pakiramdam. Maraming salamat po sa pagpasa ng aking sulat. At sa inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po at sa naway
pagpalain kayo ng puong may kapal. More power to your station, especially to your program. Lubos na gumagalang at labis na nagmamahal. Again, thank you sa inyong lahat, Kathy G. Sherwin. Love Me, Kathy G.